So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. Bago tayo matulog, pag-uusapan lang natin. Lalo na sa mga solid EDC fans dyan, sa mga nagmamahal kay Beyonce. I know you guys feel how Beyonce feels right now. And same here. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at na vlog Kalingap Rapat sa lahat ng team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Yes, napakainit today. Summer na summer. Feel na talaga ang init dito sa mundo. Anyways, mas mainit ang mga nangyayari ngayon. Mas mainit ang mga issues ngayon, 'di ba? Pero yun na nga, si Beyonce ang natatamaan. Ano ba? Dear Beyonce, I hope sana mas matatag ka pa. Kasi consider this pagsubok lamang. For sure kayang-kaya mo yan. Tawanan mo lang, smile. I know it's hard din, 'di ba? For me, it's easy for me na sabihin ko sa iyo na ngiti, sa tawanan mo lang, sayawan mo lang. Pero I know deep inside na mahirap din for you ang mga nangyayari ngayon. Pero I think kasama na siguro talaga ang nangyayaring ito sa buhay sokmed mo, 'di ba? It started with a lack of communications, and then yun, 'di ba? So I hope Dr. Love learn his lesson also. Wag nang i-bypass si Kalingap Rab or si Kuya Val, 'di ba? Para naman hindi maulit ang mga ganitong usapin, 'di ba? Kasi although hindi man talaga kasalanan to ni Beyonce, pero syempre for her, kung ikaw man yung nasa lugar niya, how would you feel? Kung ako man si Beyonce, syempre mabigat sa pakiramdam, 'di ba? Mabigat sa pakiramdam. And syempre masakit, 'di ba? Masakit. Halo-halo na ang opinion ng mga tao. May bashers, may kampi. Di bali na. Basta para sa akin, I hope syempre malagpasan naman to ni Beyonce. 'Di ba? Malalagpasan ni Beyonce to, at syempre sigurado ako apektado din yung pamilya niya sa nangyaring ito. Parang although nakita ko naman sa live ni Dr. Love kagabi, sabi sa live ni Kalingap Rab kagabi, may pimple pa. Sa live ni Kalingap Rab kagabi, sinabi papatigil yung tindahan kasi parang bakod mo na ata yung itutuloy for safety purposes. And for me, yes, 'di ba? But then napakomment ata si Kalingap Rab sa live ni Dr. Love kasi tuloy na lang daw dahil marami naman daw nagawa na, 'di ba? Parang baka patapos na nga, 'di ba? So mahirap naman na tibagin pa 'yon. So siguro tuloy na lang talaga, 'di ba? And lesson learned na lang for Dr. Love na mag-uusap-usap muna bago ang lahat-lahat, 'di ba? Kasi ayun, mahirap din to para kay Beyonce. And syempre, for sure kay Kalingap Ido din, mahirap din for him. And I know na hindi man niya pinababayaan si Beyonce for sure. And at least andyan siya, willing makinig or makakausap ni Beyonce sa pagkakataong ito. Kasi medyo senti lang ako dito ngayon dahil sa mga shared post ni Beyonce. Although wala man masyadong hugot, pero may mga parang almost naman doon is godly, 'di ba? Godly shared post, yung it's all about God, na like parang give me strength and I hope na malalagpasan ko ang lahat ng ito. Parang ganun ba? 'Di ba? Ang lalim-lalim ng hugot, and of course, nararamdaman ko kung bakit. Anyways, pag andito ka naman talaga sa sokmed, kailangan mo tatagan yung loob mo. Hindi ka dapat mahina. And alam kong kakayanin ni Beyonce, malalagpasan ni Beyonce yan, 'di ba? So sa mga sponsors din naman, wala naman silang hangad na
masama for Beyonce. They wanted to help lang and give the best kung anong deserve ni Beyonce. And for me, wala namang problema dyan. Siguro doon lang sa part na hindi lang nagkaroon ng pag-uusap between Dr. Love, yung mga panday, yung mga gumagawa, or yung sila no, 'di ba? Kalinga Prab and or Kuya Val. I think doon yun yung pinaka doon nag-uugat ang usaping ito ngayon, 'di ba? But anyways, I think hopefully ay matatapos din naman 'yan, 'di ba? Matatapos din naman 'yan. At magiging maganda din naman for sure ang result ng plano na 'yan, 'di ba? So isa na to sa mga shared post ni Beyonce. Sakit. Pero ang caption na sa balat ng init. Tagos hanggang puso, no? Mabigat dalhin. Ay, ganyan talaga ang buhay, no? May mga pagsubok minsan, diba? It's not all about love, happy days. May mga bad days din, or malungkot days, sad days. And I think Beyonce is experiencing it now. Pero ganun talaga, 'di ba? Kahit saan ka namang sulok ng mundo, laging mayroong mga pagsubok, 'di ba? Habang may buhay, may pagsubok. Habang may buhay, may pag-asa. Pero yes, I know guys, lalo na sa mga solid si dyan, kung nararamdaman nila kung anong nararamdaman ni Beyonce din ngayon. And syempre, ni Kalinga Pido, 'di ba? For sure, dahil mahal ni Kalinga Pido si Beyonce, or 'di ba? For sure para sa kanya mabigat din ang mga bagay-bagay ngayon. Pero good thing si Beyonce is hindi rin masyadong napashare post ng mga hugot na malalim, kasi syempre nakakaapekto din yan sa mga fans, lalo na sa mga talagang nagmamahal sa kanila. And tungkol naman doon sa paglilimita ni Kalinga Prab sa pagti-TikTok ni Beyonce, I think for me okay lang din naman, kasi nakikita ni Kalinga Prab na pagkakapost lang minsan ni Beyonce ay nakukuha naman ng nare-reels na kung saan-saan na, 'di ba? Hindi man lang pinaabot ng 24 hours. Ako naman minsan nakukontent ko naman, pero after 24 hours na for sure, kasi ay kino-consider ko syempre yung creator na of course after one day, kahit na magkaiba yung platform, 'di ba? Doon sa Black Up and andito ako sa pula. So ayun. But anyways, I know Kalinga Prab or Kuya Val pag-uusapan nila to ng mabuti kung anong mga plano pa nila sa mga susunod na araw regarding sa tindahan or kung sa kila Beyonce. Kasi for sure, hindi pa babayaan ni Kalinga Prab na for sure, nararamdaman din ni Kalinga Prab kung ano mang nararamdaman ni Beyonce ngayon. Pero, mapag-usapan yan, di ba? Maayos din yan. It's just konting hindi pagkakaunawaan or hindi pagkakaintindihan sa mga bagay-bagay. And, they'll fix it. Diba? For sure. Sa mga sponsors, sa mga solid viewers dyan, huwag masyadong mag-alala because magiging okay naman. At pagpapasensyahan nyo na rin si Kuya Val. Yung iba, medyo nagtatampo kay Kuya Val. Hayaan nyo na, pagpasensyahan nyo na. Kasi na-carried away lang, ganon. Kumbaga, pakiramdam kasi ni Kuya Val or ni Kalinga Prab, sa totoo lang, nababypass kasi, diba? Kumbaga, okay lang naman, hindi man sila against sa tindahan kung gusto man ng tindahan, pero at least 'di ba? Alaman nila, 'di ba? Hindi yung wala daw silang alam. So kahit naman na sino ang nasa posisyon ni Kalinga Prab, kahit naman na ako, 'di ba? Syempre, talagang magsasalita din ako. And tungkol din sa pagpapatigil sa pagbi-video kay Beyonce, for me, it's fair enough kasi tama naman si Kalinga Prab na bigyan ng privacy ang pamilya ni Beyonce, kasi araw-araw na rin na kasi nabibisita doon, nabablog doon. So kung gusto nilang talagang libre lang, yung walang silang iisipin na bisita, hindi pwede kasi parang anytime soon may dadating, 'di ba?
So, parang hindi na rin naman na maganda. So, maganda din yung sinasabi ni Kuya Val na wag muna. Pero, wag lagi-lagi. Pero, ano naman yan, sa susunod na buwan or baka linggo lang magiging okay din yan. Kumbaga, binibigyan lang muna ng privacy ang pamilya ni Beyonce or si Beyonce mismo kasi nga ba na masyado nang expose, 'di ba? Anyways, si Kalingap Prab ang nakakaalam ng diyan. Siya yung mas nakakaalam kung ano mang mga bagay-bagay kay Beyonce. Of course, she's the talent manager kung isipin natin, 'di ba? So, he knows. Anyways, guys, ayun, kayo, say something, comment down below yung mga words of wisdom, words of, advices lang, ng very, very light lang. Wag na mo nang pangbabash, di ba? Comfort Beyonce, di ba? So, wag na isipin yung mga, kung ano mang issues, so on and so forth, kasi, kung may sisihin pa si ganito, ganyan, ang nangyari na ang hindi dapat mangyari. So, what Beyonce needs now is comfort, diba? Words of encouragement, positivity, diba? I know Beyonce is a very positive person, pero this time, I can feel na sad siya, diba? She felt down. Anyways, ganyan talaga. May mga ganyang momentum talaga sa life natin, and ito ngayon pinagdadaanan ni Beyonce, and for sure maayos naman yan, magiging okay din yan, magiging mahinahon din ang lahat, and of course Beyonce is strong, so kaya niya yan. Meron naman siyang mama at papa, mga kapatid, andyan si Kalingap Ido for sure. 'Di ba? Marami ding mga nagmamahal sa kanya talaga. Nakikita ni Beyonce yung mga positive feedback, yung mga positive comments. So, yun pa lang, isa yun sa mga blessings, isa yun sa mga pwede niyang kapitan to be positive. Thank you guys so much. Maraming salamat po. And, ayun, pagsubok lamang ito ngayon. Well, wala mang problema ang EDC, si Kalingap Ido at si Beyonce. Very, very okay naman sila. May mga chances lang talaga na katulad nito na medyo naiipit ang ating mga lodi. Pero kakayanin. Carry lang yan, di ba? Si Kalingap Ido pa ba yan? Si Kalingap Ido pa ba? Kayang-kaya, di ba? Hindi pa babayaan si Beyonce. Always there. Yan, for Beyonce, di ba? Walang ibang iisipin si Kalingap Ido kundi for lang, para sa kapakanan, para sa kasiyahan ni Beyonce. And syempre, minsan hindi rin maiwasan na malulungkot. Kalingap Ido is always lagi-lagi andyan. Sabi nga niya, di ba? Gusto niya laging kasama siya ni Beyonce through thick and thin, sa lungkot man or sa saya, ay sana all. Sinti-sintihan na sana ako. Isipin ko pa yun, nakikiligin na naman ako. Anyways, di ba? Ayun, magtiwala lang tayo sa kanilang dalawa. Sigurado ako ay maayos ang mga bagay-bagay, mapag-uusapan niya at magiging basta magiging maayos. Di ba? Thank you guys so much. Bye-bye and good night.